Kinben Book 5, Chapter 89. Second quarter. Ipinasok nga ni Coach Isaiah si Tristan Agoncillo, Mover Flores, Baron Cimeron, Martin Suarez at si Marlon Magbuo. Mula naman sa side ng Occidental Mindoro ay ipinasok na muli ni Coach Barcibal si Kyle Lastimosa at kasama nito si Ben Rayos, si Mark Venturina, si Ruel Lazaro at ang backup center na si Jason Arellano na isang 6'10". Mas nangibabaw nga ang laki ng Oxy lineup sa pagkakataong ito, kaso hindi naman kinabahan si Coach Isaiah sa ganitong sitwasyon. Kailangan din daw niyang ipahinga ang kanyang mga starters, lalo na raw sina Ricky at Carlo. Masyado pa rin daw maaga para sabihin nga sa kanila na ang momentum dahil si Lastimosa ay ipinahinga ng kabilang team kanina sa pahuling minuto ng unang quarter. Magpahinga ka ng ayos, Ricky. Sigurado nga hataw bigla si Kyle mamayang second half. Mahinang winika nga ni Maki sa kanyang katabi. Tumango naman si Ricky na may towel na nakapatong sa may balikat. May hawak din siyang tubigan at napatingin nga siya sa mga maglalaro sa loob ng court. Alam na rin naman niya na mangyayari iyon. At magandang araw na makalamang na sila ng mas maaga para hindi raw ganoon kadaling mahabol ang kanilang score. Sa pagsisimula nga ng second quarter ay sa Oxy ang bola at si Lastimosa ang may dala nito. Habang pinagmamasdan nga niya ang lineup ng kalaban ay napapaisip siya kung sino raw ang magbabantay sa kanya. Si Suarez ay isang 5'7", pero hindi raw ito kagaya ni Mendez. Si Mover Flores naman ay isang 6'0" at nasa shooting guard position. Hindi nga niya lubos maisip kung bakit daw ganito ang lineup ng mga ito. Hindi raw sa minamaliit, pero kung titingnan daw ay sila ang mas may advantage ngayon sa quarter na ito. Pero kailangang mag-relax lang muna ako. Sabi na nga lang ni Kyle sa kanyang sarili. Si Baron Cimeron nga ang humarang sa kanya na marahan niyang ikinangiti. Si Mover ang pumwesto kay Rayos habang si Suarez naman ang kay Venturina. Sa paglapit nga sa kanya ni Cimeron ay agad niyang ipinasa ito kay Mark na kinaseryoso naman ni Coach Isaiah. Lumayo nga agad si Lastimosa rito at sa paghawak ni Venturina sa bola ay mabilis niya itong iniiwas sa malikot na mga kamay ni Suarez. Bumigla nga siya ng sidestep at nilampasan niya ang kanyang defender. Napahabol pa rin nga si Martin kaso gumamit ng laki at lakas si Venturina at pagdating niya sa may basket ay agad siyang tumalon sa kabila ng pagharang sa kanya ni Agoncillo sa ere. Isang floater shot ang kanyang pinakawalan at pumasok ito sa basket na ikinangiti rin ni Venturina sa kanyang paglapag. Mabilis nga rin nagtakbuhan ng team ng Oxy sa side ng Kalapan matapos iyon. Dito nga ay makikita ang tatlong sina Lastimosa, Venturina at Rayos sa unahang bahagi at mukhang ang outside shooting ang kanilang babantayan ng mabuti. Humanda na kayo sa depensa, mabibilis ang mga iyan. Sabi pa nga ni Kyle at napatango naman agad ang kanyang mga kasamahan. Si Suarez naman ang nagtawid ng bola at mabilis nga siyang sinalubong ni Lastimosa. Napaatras siya ng bahagya pero bumigla siya ng pagkaliwa at dito nga lumitaw si Cimeron. Isang screen ang ibinigay nito at dito na nga kumawala si Martin at si Venturina. Bumigla nga si Martin ng hinto at pagtingin niya kay Mover ay bigla niyang pinatalbog ang bola sa sahig. Ang kamay niya ay tila kay Flores pupunta pero mula sa kanan nila ay naroon na si Baro na siyang sumambot sa bounce pass na ginawa niya. Napaseryoso nga si Lastimosa sa pasang iyon at napagtanto niyang magaling na passer itong si Suarez. Agad nga niyang hinabol si Cimeron na alam niyang sasalaksak sa painted area matapos ang pick and roll na iyon. Tumalon nga si Baron papunta sa basket at sa pagsabay sa kanya ni Lastimosa ay dito na nga ngumisi si Cimeron. Isang extra pass ang ginawa nito papunta kay Magbuo at ang mga players naman ng Oxy ay napatakbo sa painted area matapos iyon. Pinatalbog nga ng isa ni Marlon ang bola at sa paghawak niya rito ay agad niyang iniiwas ito sa katapat niyang si Arellano. Gumalaw ng isa ang kanyang mga paa at humakbang siya ng isa papunta sa basket. Dumaan siya sa tagiliran ni Arellano
at doon na siya tumalon para ilagay ang bola sa ring. Sinubukan pa nga siyang pigilan ni Rayos, kaso nahuli ito at ang bola ay pumasok na sa basket. Agad nga ring nagsitakbuhan ng mga players ng Kalapan sa side ng kalaban at pagkakuha ni Lastimosa sa bola ay napaseryoso siya sa biglaang paglitaw ni Suarez sa kanyang harapan. Kamuntikan na nga siyang maagawan ng bola at napangiti pa ng marahan si Kyle dahil sa nangyaring iyon. Mendes move iyon ah. Sabi nga ni Kyle at napangiti naman ng marahan si Suarez na tuluyan ng tumakbo papunta sa side ng Oxy. Pagdating nga ni Lastimosa sa kanilang side ay agad siyang napatingin kina Venturina at Rayos. Ngayon nga ay si Cimarrona ang kanyang defender. Nagkatinginan pa sila sa mata at ramdam ni Kyle ang kaseryosohan sa paglalaro nito kung kaya pinatalbog niya ang bola ng pakaliwa at kanan. Ginamitan na niya ng bilis si Cimarron at sa pagkanan niya ay doon na nga dumating si Venturina para sa screen. Agad itong ginamit ni Lastimosa at ngayon ay si Suarez na ang kanyang katapat na walang awa niyang tinalikuran at pinostihan. Pinisikal ito ni Lastimosa at pagkatapos noon ay bumigla siya ng pagkanan na naging dahilan upang wala lalong magawa ang depensa sa kanya ni Suarez. Hindi ko kaya ang isang ito, sabi nga ni Martin sa sarili at sa paglampas ni Lastimosa ay agad siyang tumakbo papunta kay Lazaro dahil si Agoncillo na ang humarang sa kalabang may hawak sa bola. Bumigla naman ang layo si Venturina at Rayos sa kanilang mga defender at ito ay upang magbigay ng threat sa depensa ng Kalapan na hindi mag-focus kay Lastimosa. Mabilis nga ring umiwas si Lastimosa kay Agoncillo sa pamamagitan ng isang biglaang pagkanan. Dito na nga naalarma si Magbuo at agad na siyang kumilos. Kailangan daw niyang protektahan ng basket. Nang makita naman ni Lastimosa ang pagdating ni Magbuo ay dito na nga bumigla ng bilis ng abante ang kanyang isang kaliwang paa at hinawakan na ng kanyang kaliwang kamay ang bola. Dinikitan niya si Magbuo na sinamahan agad niya ng pagtalon sa kaliwa ng basket at doon na rin niya pinakawala ng bola. Pinitik nga ito ng kanyang mga daliri para mas tumaas at ang depensa ni Magbuo sa kanya ay walang nagawa. Paupo pa ngang lumapag si Lastimosa na ikinaseryoso ni Magbuo dahil sumilbato rin ang referee. Kasabay rin ang pangyayaring iyon ay ang paghalit ng bola sa basket na ikinatuwa ng mga nasa bench ng Oxy at ng mga fans ni Lastimosa. Pagtayo nga ni Lastimosa ay marahan niyang pinagmasdan si Magbuo at inilingan. Pagkatapos nga rin noon ay naglakad na siya papunta sa free throw area para sa kanyang bonus basket. Si Coach Isaiah nga ay napatingin sa kanyang mga players. Mukhang kailangan na raw niyang paupuin muna si Magbuo dahil sa pangyayaring ito. Pinaghanda nga niya si Markili na pumalit muna rito at nang makita ito ni Coach Barcibal ay marahan itong napangiti. Mawawala raw pansamantala ang rebounder ng Kalapan at oras na raw para ipasok muli niya si Lanete. Bago nga mag free throw si Lastimosa ay nagkaroon nga rin agad ng substitutions at marahang napasulyap si Isaiah sa kabilang bench. Alam niyang planado ito ni Barcibal kung kaya agad niyang sinabihan si Markili na makipagbugbugan ng katawan sa ilalim ng basket. Naipasok naman nga ni Kyle ang bonus shot at dahil dito kaya naging 24-29 ang score. Si Mover nga ay biglang hiningi ang bola at ito ang nagpahanda sa babantay ritong si Rayos. Mukhang kikilos na si Flores, kailangan ko nang dikitan ng isang ito, sabi nga ni Rayos at sa paglapit niya kay Flores ay bigla na lang ibinato nito ang bola sa pagitan ng bukas niyang mga binti. Kasunod din noon ay ang mabilis sa paglampas ni Flores na mabilis na nakuha ang possession sa bola. Nakakalimutan yata ninyo na ako ang dating best player ng Calapan City, sabi nga sa sarili ni Mover na inatake ang basket. Pinasabay nga niya si Lanete at nang mapakagat niya ito ay dito na nga siya umiwas at tumalon mula sa tabi nito. Ang ganda ng move na iyon kaso napaseryoso si Flores sa biglaang paglitaw ni Lastimosa sa kanyang harapan. Napaseryoso siya dahil nang bitawan niya ang bola ay isang block ang ginawa nito sa kanyang tira. Tumapo ng bola palabas at sa paglapag nilang dalawa at pagharap ay makikita ang seryosong tingin ni Lastimosa rito. Si Mover Flores ay isa rin sa mahuhusay na player ng Kalapan, kaya delikado kung makakakuha ng magandang momentum ang isang ito.
Sabi nga ni Kyle sa kanyang sarili at pagtingin niya sa kanyang mga kasama ay agad siyang nagsalita. Ayusin ninyo ang depensa. Huwag kayong matakot na ma-foul. Ako ang bahala sa inyo. Wika pa nga ni Lastimosa at mukhang ang mga salitang ito ang nag-boost ng kumpiyansa ng kanyang mga kasamahan. Si Mover Flores nga ay napangiti ng marahan sa narinig niya at napatingin na rin siya kay Lastimosa. Mayabang, tingnan natin. Sabi naman ni Baron na napatingin sa kanyang tinatapatan sa depensa na si Lastimosa na agad din siyang tiningnan ng mapang-asar. Bumalik nga sa kalapan ng possession at may 10 segundo pang natitira sa kanilang shot clock. Naging madikit nga ang depensa ng Oxy sa kanila sa inbounding at mabuti na lang at mabilis si Suarez na agad na ginamit ang katawan ni Agoncillo para makalapit sa inbounder. Nasambot nga niya ang bola mula sa pasa ni Lee at pagpunta rin ito sa corner ay isang mabilis na pasa ang ginawa ni Suarez. Libre nga si Marky at napangiti na nga lang siya bago tumira. Nasaan ang depensang sinasabi mo? Wika niya at matapos niyang tumalon ay pinakawalan niya ang bola. Ang kumpiyansa nga sa mukha ni Marky Lee ay unti-unting naglaho dahil sa paglitaw ni Rayos mula sa kung saan. Nahagip nga ng daliri nito ang bola at naging dahilan ito upang ang bola ay mabago ang momentum. Sa paglapag nga nito ay agad niyang sinandalan si Lee. Rebound, sablay iyan. Bulalas nga ni Rayos at mula sa ilalim ng basket ay doon na nga napakuyom ang mga manonood dahil si Lastimosa ang nakakuha ng rebound. Ipapakita ko sa iyo, Isaiah, na kailangan mong ipasok ang mga main players mo para makasabay lang sa team ko. Malakas din ang team ko. Bulalas nga ni Coach Parcival sa sarili na bigla na lang napakalakhak na kinaseryoso ni Gamboa at Gomez. Si Coach, nasisiraan na naman yata ng bait. Mahina ngang wika ni Gamboa. Isang mabilis na pagdepensa naman kay Lastimosa ang ginawa ni Baron at ni Mover. Kaso, matalino rin sa loob ng court si Lastimosa at sa ganitong pagkakataon ay agad niyang ipinasa ang bola kay Venturina na hinabol ni Tristan at Martin. Si Venturina nga ay iniharang ang kanyang isang braso at sa pagdating nila sa kanilang side ay marahan siyang nangamba sa kanyang hawak na bola. Dito nga ay agad siyang tumalon at dito nga rin lumitaw si Rayos na hindi naman naabutan ni Lee. Pagkasambot nga ni Rayos sa bola ay dito na nga siya napangisit dahil wala raw harang sa basket. Tumalon na nga siya at dito naman biglang lumitaw si Baron Cimeron at buong lakas na hinampas ang bola. May utang ka pa sa akin. Bulalas nga ni Baron at tagumpay ang kanyang naging pag-block. Sa paglapag nga niya ay agad niyang dinikitan si Rayos na hindi natuwa sa nangyari. Kaso dito na rin lumitaw si Lastimosa na siya palang nakakuha ng bola. Na tumalon sa ere at nagawa pa niyang mabangga ang nakatayong si Cimeron na nakatayo sa no charge zone ng oras na iyon. Idinakdak ni Lastimosa ang bola at si Baron ay bumagsak din matapos iyon. Sumipato pa nga ang referee at tinawagan si Cimeron ng blocking foul na ikinatayo ng mga manonood dahil sa paglapag ni Lastimosa ay nakatayo siya sa ibabaw ng manlalarong pinosterize niya. Isa itong disrespect scene na ikinakuyom ni Baron. Baron! Sigaw ni Mover at si Lastimosa ay napangiti na lang at umalis sa itaas ng nakahigang si Cimeron. Muntik na. Mahinang wika ni Lastimosa na kaagad na nilapitan ni Rayos na hindi maiwasang matuwa sa ginawa nito. Ang galing noon, boss, sabi ni Rayos. Huwag kang ma-frustrate kung mapigilan ka ng kalaban. Dapat ay sila ang ma-frustrate sa atin para masira natin ang laro nila. Seryoso pang wika ni Lastimosa na nagpunta na sa bonus area. Si Rayos naman ay hindi maiwasang makaramdam ng tuwa sa kanyang narinig. Tama raw ito at agad na nga siyang pumwesto sa may basket. Napatingin pa nga siya sa kakatayo pa lang na si Baron at nginitian niya ito para lalong uminit ang ulo. Kalma Baron, baka paupuin ka ni Coach. Sabi nga ni Mover na napatingin na lang sa kalaban. Magaling nga raw talaga itong si Lastimosa at hindi niya maisip kung paano raw nagagawa ni Mendez na makipagsabayan dito kanina. Isa pa, hindi na raw ito ang Occidental Mindoro na nakalaban nila noong unang game. Ibang-iba na raw ito at talagang ipinaparamdam ng mga ito na deserve din nilang makapasok sa finals. Mukhang hindi effective ang lineup ko Sabi naman ni Isaiah na pinatayo na si Carlo.
Ikaw na muna ang bahala, Carlo, habang pinagpapahinga natin si Ricky. Ikaw ang tumapat kay Lastimosa. Ilabas mo ang laro ng isang ace player. May ngiting wika ni Isaiah na ikinatango ni Carlo Ibanez. Ito nga ang hinihintay niyang marinig mula kay Coach Isaiah. Dahil nga hindi siya ang main scorer ng team, ay nag-adjust siya bilang teammate. Ngayong may basbas na siya, ay nakaramdam siya ng excitement na makipagtagisa ng galing kay Lastimosa na alam niyang isang high caliber player. Pumasok nga ang bonus shot ni Lastimosa at pagkatapos ay pinaupo na rin ni Isaiah si Martin Suarez. Tumabla ang score sa 29 at sa pagpasok ni Ibanez ay agad nga niyang hiningi ang bola mula kay Mover. Tinapatan siya ni Lastimosa at agad siyang napangiti dahil dito. Hinawakan nga ni Carlo ng maayos ang bola at sa pagdikit ni Kyle ay isang mabilis na step back 3 ang kanyang binitawan laban dito. Maganda naman na naging pagsabay sa kanya ni Lastimosa, kaso hindi nito nasira ang momentum ng kanyang tira. Hinalit ng bola ang basket at habang paatras na lumalayo si Ibanez ay biglang nakaramdam si Lastimosa ng hindi maganda mula sa manlalarong ito. Dahan-dahan siyang napangiti at bigla nga rin niyang naalala na noon ay may nakwento sa kanya si Maki tungkol sa isa pang magaling na player na nakalaban ito sa Kalapan noong ito ay nag-aaral ng college. Carlo Ibanez, mukhang hinahamon mo ako ah. Sambit na nga lang ni Kyle Lastimosa. 29-32 ang score at lamang na ng 3 puntos ang Kalapan sa pagkakataong ito.